Tensyon sa West Philippine Sea at sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, umikot ang usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at US Vice President Kamala Harris. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa kabila ng nalalapit na pagpapalit ng administrasyon sa US. Sa kanilang pag-uusap ni outgoing US Vice President Kamala Harris, Martes ng gabi, nagpasalamat ang Pangulo sa naging suporta ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Biden administration. Anya, patunay ito ng matibay na relasyon ng dalawang bansa, lalo na sa pagtindig laban sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nangako naman si Harris na suportado ng US Congress ang layuning palakasin palalo ang relasyon ng Pilipinas at US sa aspeto ng seguridad, ekonomiya at people-to-people ties. Iginiit din ni Harris ang kahalagahan ng trilateral cooperation sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas sa pagpapanatili ng regional security sa South China Sea. Noong Lunes lamang nagkaroon ng trilateral meeting sina Pangulong Marcos, outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru, kung saan pinuri ng US ang pagtugon ng Pilipinas sa panggigipit ng China. Bukod sa pagpapatibay ng alyansa, inalala rin ni Harris ang kanyang naging pagbisita sa Pilipinas noong 2022. Si Harris ang pinakamataas na opisyal ng US na nagtungo sa Palawan para bisitahin ang Philippine Coast Guard at mga mangingisda na pinakaapektado sa mga pambubuli ng China. Bago matapos ang kanilang phone call, inimbitahan ni Pangulong Marcos si Harris na muling dumalaw sa Pilipinas. Ito na ang huling pag-uusap ng dalawang leader bago ang pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House. Makailang beses na ring nakipagpulong si PBBM kay Harris. Kabilang dito ang APEC Conference sa San Francisco noong 2023 na West Philippine Sea din ang naging sentro ng kanilang pag-uusap. Bago ito, nagkita na rin sila sa Manila noong November 2022, sa Naval Observatory noong 2023 at sa bilateral meeting sa East Asia Summit sa Jakarta noong September 2023. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.